Sir Nation, sugatan naman po ang isang payong-payong driver matapos po siyang barilin ng mga hold-upper sa naganap po ng insidente ng robbery hold-up dyan po sa Joselim Street, Poblacion 5, lungsod ng Cotabato kagabi. Kinilala po ang sugatang biktima na si Dato Haron. Sa po ay 24 anyos, residente ng Purok Mangga, Katuli, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kasama po ni Haron ang kanyang, kasama sa kanyang minamanehong kulay itim ng Kawasaki Badja 125cc payong-payong motorcycle, sina Baleng Sobrevilla at ito pong si Tata Sobrevilla, kapwa vegetable vendor po at residente po ng Manday, Cotabato City. Ayon po sa paunang investigasyon, mga ka-Sir at mga kabombo, bandang alas 6:29 po ng gabi, nang sundan po ng tatlong hindi pa nakikilalang suspek na sakay po ng itim na Honda Click ang mga biktima mula po sa supermarket patungong Manday. Pagdating po sa naturang lugar ay nagdeklara ng hold up ang mga suspek, ngunit nagtanggang manlaban ang driver na si Haron, kaya ito binaril sa kaliwang tinamaan po siya sa kaliwang kilikili gamit po umano ang kalibre 45 na baril. Agad na tumakas sa mga suspek patungo sa direksyon po ng Badjonite area at tinangay ang isang cellphone at humigit kumulang 4,000 pisong cash mula po sa dalawang babaeng biktima. Dinala naman ng mga responding police itong si Haron sa Cotabato Regional Medical Center para sa agarang gamutan. Na-recover po sa pinangyarihan ng insidente ang isang baso ng bala ng hinihinalang kalibre 45 na baril. Agad naman pong nagsagawa ng lockdown at hot pursuit operation ng tauhan po ng Police Station 1, ang Cotabato Mobile Force Company at ito pong 6 Marine Company, ngunit hindi nadakip ang suspek. Patuloy naman po ang ginagawang CCTV retrieval ng mga investigador sa mga kalapit po na establishmento upang matukoy ang pagkakakilanlan po ng mga suspek. Mga ka-Sir at mga kabombo, mapalad po tayo ngayong umaga dahil makakasama po natin sa programa. Ito pong si Police Lieutenant Rochelle D. Evangelista, ang spokesperson po ng Cotabato City Police Office, upang bigyan po tayo ng paglilinaw at update nga po sa nangyari pong holdapan. Dito po sa lungsod, particular po dyan sa Joselim, dito po sa Poblacion 5. Magandang umaga, Police Lieutenant Evangelista. Star DJ Lexi kasama niyo po ngayong umaga. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Lalo na po sa inyong Ma'am Lexi. Magandang umaga po, Yes, po. Ma'am Lexi. Ma'am, pwede niyo po bang ilahad ang eksakto pong pangyayari kahapon? Ano na po ba ang mga latest na update po regarding po nga sa nangyari pong holdapan kagabi? Yes, Ma'am Lexi. Tulad po ng nasabi ninyo, Ma'am Lexi, nga mayroon po tayong insidente ng robbery hold-up, no? Nangyari po ito, kahapon. Nakatanggap po yung ating kapulisan sa Police Station 1 ng tawag from concerned citizen, no? Mga bandang 6:30 na ng gabi, no? March 5, 2026. So, inireport po una na ang sabi ay may shooting incident. Immediately, yung ating personnel ay nag-proceed doon sa area and it was found out na Ma'am Lex na positive, no? Wherein, yun nga, tatlo yung ating naging biktima. Isa po doon ay isang yung payong driver natin. So, habang binabaybay kasi nila ang kahabaan ng Melbourne Joselim Street, Poblacion 5, Cotabato City, wherein galing po sila sa supermarket, no? Papunta po ng Manday, no? Etong ating driver ng payong-payong, mayroon po siyang sakay na dalawang kababaihan na ito po yung mga vegetable vendor, no? Napapauwi na sana papuntang Manday. But mayroon palang nakabuntot sa kanila na tatlong suspect na sakay ng color black Honda Click. And nung makatapat na yung motor ng mga suspect, agad-agad itong pinagsabihan ng driver na ihinto yung kanyang daladalang payong-payong. Okay. At nung nahinto na ito, nagdeklara nga ng hold up sa ating mga biktima, and nag-resist po itong driver natin na naglaban sa ating mga suspects. But sa pangyayari na ito, binaril po siya gamit po ng allegedly caliber 45 as recovered po sa ng ating RFU, isang
empty shell po nga na allegedly from caliber 45. Nung nabaril na po yung suspect, no, I mean, victim, yung payong driver natin, agad po itong tumakbo. No? Naiwan po yung dalawang kababaihan doon sa kanyang payong-payong. And itong ating biktima na driver, nakapunta, no, sa isa sa mga PBP natin dyan ng mga kapulisan at naghingi nga ng tulong. At immediately, inassist po ito ng ating mga PNP personnel at dinala ito sa medical hospital. And yung ating ibang kasamahang kapulisan po, no, together with PS1, CMFC at saka MBLP6, nag-respond po sa area kung saan ang pinangyarihan. So as of now, yung ating biktima po, nasa ligtas na kalagayan na po na Yes, nagpapagaling ngayon for medical treatment sa Cotabato Regional Medical Center, while yung dalawang biktima po ngayon po ay kinakausap na rin po, nakikipag-ugnayan ang ating mga investigating team para po malaman po ang buong detalye at ang buod. At patuloy pa rin yung pangangalap po ng CCTV footages. So as of this point, meron po tayong nakikita ng persons of interest. Yes po. And we're needed lang po natin for verification and identification talaga ng mga suspect nito, Ma'am Lexi. Opo. Ma'am, matanong ko lang po, no, pang ilang kaso na po ba ito ng hold-upan dito po sa ating lungsod? Recording in progress. As of my knowledge, Ma'am Lex, Opo. hindi ako makapagbibigay, no? Parang pagkaalam ko lang, nasa dalawa, no? Pero as of the statistic, wala Yes, tayong hawak, no? Sa as of my knowledge lang. No? But yung ating CCPO ay sinusubukan po talaga na i-enhance yung ating security, lalo na po ngayon na nagse-celebrate tayo ng Holy Ramadan, Opo. na paigtingin yung pag-secure sa mga kasamahan nating kababayang Muslim, dahil usually gabi naman po sila after breaking the fast ay nagkakaroon ng celebration din sa loob at labas ng bahay nila. So as of my knowledge, yun pa lang yun ang pagkaalam ko, Ma'am Lex, no, nasa dad. Yes pa. Ma'am, hello po? Yes, ma'am. Yes pa. Ma'am, bali, ito po, no, kamusta naman po ba ang security dito po sa Cotabato City? Yes, Ma'am Lexi, in relation sa security po natin, tuloy-tuloy pa rin po yung pinaiigting na seguridad, lalong-lalo na po yung celebration po natin ng Holy Ramadan ngayon. Yes pa. Mas nagiging marami po kasi yung ating mga kababayang Muslim o Tabateño na nasa labas ng bahay. Ngayon, nagse-celebrate sila after breaking the fast. So, pinaigting po natin, nagdagdag po tayo ng mga patrolling as well as motor patrolling dahil po dagsaan din yung paglabas ng gabi ng ating mga kababayan to celebrate the Holy Ramadan, no? So pinaiigting pa rin po ng ating CCPO ang seguridad, lalo na sa mga area of saan merong maraming tao, no, area of convergence, like for example sa ating LGU na compound as well as dito sa KCC area. And as well as dito po sa streets, marami po kasing taong lumalabas and sa ORG po. So, pinapaigting po natin yan ng seguridad, Ma'am Lexi. Opo. Ma'am, mahuli na po, no, ano po ba ang mensahe po ng kapulisan? Especially po sa mga Cotabateños, sa gitna po ng ganitong klase po ng insidente katulad po ng hold-upan. At paano po ba dapat kumilos ang mga Cotabateños sa ganitong klase po ng insidente para maprotektahan ang kanilang mga sarili? Yes, Ma'am Lexi, no, in behalf of our City Director, Police Colonel Jevelyn Bongkayaw, nais naming ipaabot sa ating mga kababayan na mahalaga pa rin yung personal security natin. Ito po yung nakakatulong, no, na kahit tayo mismo ay naging maingat po sa ating seguridad. Ito po yung naka-assist din sa aming mga otoridad. Kapag tayo po ay lumalabas, lalong-lalo na po sa mga disoras o gabi, no, unang-una po
magiging keen observer po tayo sa ating mga paligid kapag tayo po ay sumasakay o naglalakad, lalo-lalo na po sa mga area na masukil o madilim o maliit lang po ang tao, no? So maging maingat po tayo, bawat area po, pakiramdaman po natin yung ating instinct. Minsan po may pagkakataon po na yung instinct natin, feel natin, mayroon sumusunod sa atin o tumitingin sa atin. So always be safe po tayo. Another po, much better po, nadadaan tayo sa area kung saan yung maraming tao, no? Even kahit na yung mga payong-payong or yung pampasahero, na maliliit na pampasahero, pwede pong kung kaya lang magdaan tayo sa mataong area dahil hindi nakaka-intimidate po ito sa mga suspect, ano, yung naghahanap lamang ito ng oportunidad sila kung sino yung bibiktimahin nila. Pangatlo po, sa mga negosyante po natin, ano, huwag po tayong mag-fix ng time natin ng uwi at lakad dahil po minsan may mga suspect din po ay binabantayan tayo, no? Tinitingnan yung time ng palabas natin sa ating tindahan, binabantayan nila kung kailan kayo pumupunta sa ATM or magde-deposit. So, wag po tayo mag-maintain ng isang araw or mag-maintain ng oras. Dapat po paiba-iba po tayo ng oras o araw. At the same time po, kapag tayo ay nasa sitwasyon na tayo ay hino-hold up na po, no, na hindi natin naiwasan, nandiyan na yung insidente, huwag po nating gawin yung makibaka o makipagtalo or makipaglabanan sa ating mga suspect na ito. Yes, Dahil itong mga suspect na ito, preparado yan sila, no, if in case may mga eventuality na mapapalto so hindi matutuloy yung gagawain nilang pang-hold up. May mga weapon po yan, no? I-expect natin may mga dalang armas, baril o kutsilyo man lang. So, pahalagahan po natin yung ating buhay kaysa mga material na bagay na nasa ating kamay o malalaking halagang pera, hindi po kayang sapatan yung buhay natin, no? Na dahil nag-iisa lang ito. So, kung sakaling nandyan na rin kayo sa sitwasyon, no? Na hindi kayo nanlaban, no? Kailangan lang po alalahanin natin yung identity, no? Tingnan niyo po yung pwedeng mapagkilanlan sa suspect. Like for example ito, kapag yung motor nila, baka kung kaya niyong makuha yung plate number, yung kulay ng motor, at ano yung merong identification ng mga suspect, i-process po natin yan o alalahanin natin para if in case magkaroon tayo ng follow-up investigation, mas madali pong ma-resolve at makilala yung mga suspect po, Ma'am Lexie. So lagi po tayong maging maingat. Nevertheless, yung ating Cotabato City Police Office, nandito pa rin po kami na sinusubukan ng 101% na maging mapayapa po yung pag-celebrate ng Holy Ramadan natin.